Noong 1868 ay merong mga nahulog sa bangin dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nagtungo sila Dario Brando para magnakaw ng mapansin ng asawa na nakaligtas ang sanggol pero walang pake si Dario habang kinukuha ang singsing. Nakita niya rin ang isang maskara pero walang halaga ito para sa kanya. Nagising si George Joestar na inakalang nais siyang iligtas ni Dario kaya nais niya itong gantimpalaan. Samantala ang maskara ay biglang nabuhay dahil nalagyan ito ng dugo. 12 years ang lumipas ay binata na si Jonathan Joestar o kilala sa Jojo. Samantala masama na ang kalusugan ni Dario ngunit inutusan pa ang anak na si Dio na bigyan siya ng alak. Naiinis ang ama ni Jonathan dahil sa table manners nito. Habang si Dio ay nanalo sa pastahan ng chess pero pinagtripan pa siya ng kalaban. Samantala dalawang lalaking manyak ang pinapagtripan ng manika ni Irina. Kaya dumating si Jonathan upang iligtas ito ngunit masyado siyang mahina. At nang malaman na mayaman siya ay lalo pa siyang binugbog. Bago mamatay ay ibinili ni Dario na magtungo si Dio sa Joestar family upang magamit ito para maging mayaman at makapangyarihan ng anak. Bagamat nabugbog ay sinabi ni Jonathan na ginawa niya lang ang nararapat. Namatay na si Dario at bagamat kinamumuhian siya ni Dio ay ipinangako nitong magiging pinakamayaman siya kahit sa anong paraan. Naiwan ni Jonathan ang panyo kaya nakilala siya ni Irina. Dumating naman si Dio na may mapagmataas na tingin. Nakipagkilala si Jojo saka dumating si Danny na sinaktan ni Dio. Dahil kinamumuhian niyang may marangyang buhay si Jojo mula pagkabata nito. Nang dumating si George ay nagpalusot si Dio na akala ay aatakihin siya ni Danny. Tinanggap naman ito ni George dahil ito daw ay anak ng nagligtas sa kanilang buhay kaya pinalagpas na lang din ni Jojo ang ginawa nito. Sa pag-akyat ni Dio ay napansin niya ang maskara. Tutulungan sana ito ni Jonathan ngunit kinamumuhian siya ni Dio at nagbanta pa na magkapantay na sila ngayon at galit siya sa mga aso. Dahil sa pagdating ni Dio ay napagkumpara ng ama na mas gentleman si Dio sa kahit anong bagay. Maging sa street boxing kung saan defending champion si Jojo ay sumali din si Dio. Nang magsimula ay di niya ito matamaan kahit anong gawin. Ngunit tinamaan siya sa bodega dahil sanay sa suntukan sa slum si Dio hanggang sa tamaan siya sa mukha. Ngunit binalak pang tusukin ang kanyang mata. Biglang dumami ang tagahanga ni Dio at nag-recruit pa ng mga haters ni Jojo. Dahil ang goal ni Dio ay ang mawala ng pag-asa si Jojo upang makuha niya ang mana ng ama nito. Isang araw ay galit na rin sa kanya ang mga kaibigan at tinawag pa siyang Jojo Damarites dahil sa fake news na pinapakalat ni Dio kaya dito na siya labis na nagalit. Mabuti na lang ay meron siyang aso na nanatiling tapat sa kanya. Nakita niya si Irina pero umalis ito kagad. At nang makita ang ibinigay ay pinapabalik niya ito kinabukasan. Dahil dito ay naging magkaibigan na talaga ang dalawa. At iniukit pa ni Jojo ang pangalan nila kaya kinilig si Irina. Kaso nakita na naman sila ng kontrabida kaya inabangan nito si Irina at sapilitang kinuha ang first kiss nito. Nilinis ng dalaga ang lips gamit ang maduming tubig kaya labis na nagalit si Dio. At kinabukasan ay naging mailap ang dalaga kay Jojo dahil sa nangyari at nalaman sa mga talkmole na kagagawa nito ni Dio kaya agad siyang sumugod sa binatang villain. Pero inaasahan na nito ang kanyang pagdating kaya siya pa ang nasaktan nito. Subalit dahil sa naipon na sama ng loob ng bida ay nagpatuloy siya kahit masaktan nito. Hanggang sa mabugbog niya na nang tuluyan si Dio at tumalsik ang dugo sa maskara na nagkaroon ng mga paa. Napaiyak si Dio dahil di matanggap na sinaktan siya ng tinuturing niyang ipis at bago ito makapanaksak ay dumating si George at si Jojo pa ang nakitang nambubugbog. Nakita ng butler ang box sa sunugan ng basura pero di niya ito pinansin at tuluyang sinunog nang marinig niyang parang may tao sa loob. Si Irina naman ay iniiwasan pa rin si Jojo sa kahihiyan na nakuha ang first kiss niya. At nalaman pang si Danny pala ang nasunog dahil sa kagagawa ni Dio kaya nagmukmak sa kwarto si Jojo. Samantala si Dio ay naisip na kailangan niyang makontrol ang emosyon para di siya matalo ni Jojo. Lumipas ang ilang taon ay isang malaki at malakas na binata na si Jojo kaya kahit pagtulungan ay naipasan niya pa rin ang bola kay Dio na iniwasan ng mga kalaban upang makascore. Dahil dito ay nakapasok na sila sa championship dahil sa teamwork. Ngunit sa kabila nito ay di mapakali si Jojo na parang may mali. Nais ng interviewer na malaman ng tungkol sa pagkakaibigan nila Dio at Jojo pero sa loob ni Dio ay nagpapanggap lang siyang kaibigan. Malala na ang kalagayan ni George ngunit ayaw ni Dio na magtungo ito sa ospital dahil baka mas lumala daw ang sakit. Ipinangako naman ni George na makakakuha ng full financial support si Dio sa nais nitong career dahil parang anak niya na rin ito. Pagsapit ng gabi ay sinubukan ni Jojo ang maskara na nagmula sa ina. At naghanap din siya ng libro ng aksidente niyang makita ang liham mula kay Dario Brando. Mula dito ay nabasa ni Jojo na may kaparehong sintomas ang kanyang ama sa naging sakit ni Dario. Kaya naisip niyang may ginagawa si Dio sa gamot na dinadala sa kanyang ama. Pero nang kukunin niya ang gamot ay ayaw itong ibigay ni Dio. Kaya nais ng bida na manumpa si Dio sa pangalan ng biological father na si Dario na walang lason ang gamot. Pero nanuntok na si Dio dahil isang ipis lang daw ang sariling ama.
Kaya inisip ni Jojo na tama ang kanyang hinala at inihagis niya si Dio at nagbabala na lumayo sa kanyang ama habang pinapasuri niya ang gamot. Ngunit di makakapayag si Dio na masira ang matagal niya ng plano. Nagdala si Jojo ng mga legit na doktor at naniwala naman sa kanya ang ama pero habang wala siya ay kinuha ni Dio ang maskara upang gamitin itong pampatay kay Jojo. Makalipas ang 2 araw ay nakarating si Jojo sa Ogre Street sa London. Nagbabala ang isang lalaki na delikado ang lugar pero pumasok pa rin siya at di nagtagal ay may umatake kagad sa kanya na sinalo niya lang ang kutsilyo at sinapok ang mukha nito saka nagtanong kung may alam silang poison expert. Isa pang lalaki ang umatake gamit ang sombrero nitong may blade na sinalag ni Jojo saka sinipa ito sa pagmumukha. Subalit dumating pa ang napakaraming kalaban para siya ay patayin. Samantala naisip ni Dio na mamamatay na lang kusa si Jojo sa Ogre Street. Subalit pinigilan ni Robert Speedwagon na saktan nila si Jojo dahil di siya nito tinuluyan. Sagot ni Jojo na iniisip niya rin ang pamilya na may iwan nila. Dahil dito ay nakuha ni Jojo ang tiwala ni Speedwagon na tutulungan siyang makahanap ng poison expert. 3 araw na ang nakalipas pero tiwala pa si George sa kanyang anak. Samantala nagpapakalasing si Dio at napagtripan pa ng mga gunggong kaya pinamumog niya ng bubog. Sa kanya sinubukan ng maskara na nilagyan ng dugo ng isa nang magliwanag ito at inakala ng patay. Subalit inatake siya nito at di nakakaramdam ng sakit at napakalakas pa. Kaya nahuli siya at kinukuha ang kanyang dugo. Mabuti na lang ay sumikat na ang araw kaya ito namatay. Pag-uwi niya ay nag-aabang na pala si Jojo. Giit ni Jojo na naibigay niya na sa ama ang antidote. Ngunit di inaasahan na magmamakaawa si Dio sa kanyang mga nagawa. Ngunit nagbabala si Speedwagon na huwag siyang maniniwala sa isang ahas. Saka ipinakita ang lalaki na binilhan ni Dio ng lason. Nalaman na rin ni George ang tunay na nangyari. Pero nalaman ng maglalason na nakay Dio ang swerte ngayong gabi. Nang lalagyan na ito ng posas ay nilabas nito ang maskara at biglang sinaksak si Jojo pero iniligtas pala siya ng ama. Dahil sa dugo ay na-activate ang maskara, ngunit pinagbabaril na nila si Dio. Nais ni George na manahin ni Jojo ang singsing na nagmula sa kanyang ina. At ang butler ay naalala nung nakuha nila kay Dario ang singsing na binalak itong isanla. Nakakulong na si Dario ngunit ipinag-utos ni George na pakawalan nito at binigay ang singsing upang makaraos siya sa hirap. Humingi naman ng tawad si George at nakiusap na ilibing si Dio sa tabi ni Dario saka ito tuluyang namatay. Subalit nawala ang bangkay ni Dio at biglang winasak ang ulo ng butler dahil naging isa itong vampire. Sa kabila nito ay di ito kayang patayin ni Jojo kaya si Speedwagon ang bumaril subalit di ito namamatay. Inatake din ito ang isa pa at hinigop ang dugo saka inihagis sa kanila ang katawan. Sa kabila ng babala ni Speedwagon ay nais pa rin lumaban ni Jojo. Saka bumangon pa ang bangkay na papatayin si Speedwagon pero nailigtas ito ng bida. Saka sumugod si Dio na natusok sa kamay pero balewala ang sakit saka tinusok kay Jojo ang sandata nito. Nagtago sila kaya naghanap si Dio ngunit sinalubong siya ng apoy. Pero nakakapaghil ito bago pa siya masunog. Umatake ito ngunit nakatalon ng bida gamit ang espada. Saka napatalsik si Speedwagon ng apoy. Naglakad lang sa pader si Dio kaya tumakas si Jojo para mag-isip ng strategy. Samantala nag-aalala si Speedwagon sa kanya. Nakarating si Dio sa bubong na sinalag niya pero napatalsik pa rin siya. Subalit sumugod pa rin si Jojo upang sunugin ito ng kasama siya. Kaso nakatakas ito at nakakapit sa pader. Pero nakagawa si Jojo ng paraan upang muling makaakyat kay Dio. Kaso kapos kaya ginamit niya ang belt para makakapit sa kasinaksak niya ang vampire kaya binali ang buto ni Jojo pero di pa rin nakakabitaw sa kanya. Saka sinakto ito ni Jojo sa estatwa upang matusok at masunog sa apoy saka siya tinulungan ni Speedwagon. Matapos ang apoy ay hinanap ng maglalason ang maskara pero ginawa siyang alagad ng nakaligtas na Dio. Nag-aalala si Speedwagon kay Jojo ngunit nakita niyang inaalagaan na ito ni Irina nang walang tigil kaya napagod ang dalaga na kanyang sinalo. Samantala si Jack the Killer ay pumapatay ng kababaihan tuwing gabi. Na pinuntahan ni Dio upang gawin niyang sariling alagad. Nagtungo si Jojo pero di niya makita ang bangkay ni Dio. At habang naglalakad sila ni Irina ay isang lalaki ang sumusunod sa kanila. Bigla itong umatake sa ating bida saka nagpakilala si Baron Zeppeli. Naramdaman ni Jojo na gumaling at parang bago na muli ang kanyang braso. Giit ni Zeppeli na dahil ito sa kanyang paghinga. Pinakita din ito ang breathing technique kaya nakaipon ng energy. Saka sinuntok ang palaka ngunit ang bato lang sa ilalim ang nawasak dahil daw sa energy of hamon. At pinag-aralan niya daw ito upang matalo niya ang maskara na matagal niya nang hinahanap. Aksidente lang na napatubo ni Jojo ang mga dahon kaya napahanga si Zeppeli sa hamon energy na meron ito. Samantala patuloy sa pambibiktima si Dio upang magbalik ang lakas saka pinakain kay Jack ang bangkay. Nagsimula sa pagsasanay si Jojo sa ilalim ni Zeppeli. Sa nakaraan ay sumama daw siya sa ama na isang scholar at archaeologist kaya nahanap nila ang maskara sa isang Aztec ruin. Na-activate daw ng kasamahan ng maskara at inubos nito ang lahat ng nasa barko kaya tumalon siya pero sinundan pa rin ito sa dagat at sinipsip ang kanyang dugo. Mabuti na lang ay sumikat na ang araw.
Kaya ngayon ay hinahanap ni Zeppeli ang maskara para wasakin ito. Nakiusap si Jojo na magpaturo ng hamon energy. Agad naman itong tinuro ni Zeppeli sa kanya at pinakita ang zoom punch sa pamamagitan ng pag-dislocate sa mga joints sa tulong ng hamon energy. Dumating si Speedwagon para ituro sa kanila ang lugar kung saan nagtatago si Dio. Pagpasok pa lang nila sa tunnel ay tumigil ang kanilang karwahe. Dahil may pumatay pala sa hinete at nilagay pa ang ulo ng kabayo dito. Saka lumabas si Jack na tauhan ni Dio. Pero si Zeppeli ay nagawa pang magsali ng wine. At sinabing isipin ni Jojo kung ano sa tingin niya ang iniisip ng kalaban. Tama nga ang hinala ni Zeppeli na haharanggan nito ang labasan nila. Saka nilabas nito ang mga sandata at inatake sila na pinigilan ni Zeppeli. Dagdag pa ni Zeppeli na dapat ay di siya matakot upang mapanatili ang breathing technique saka tinuhad niya ang halimaw pero di man lang natapon ang wine. Nais ni Zeppeli na si Jojo ang tumapos dito sa pagpuntirya sa ulo. Ngunit tumakas na si Jack kaya binigyan niya ng wine si Jojo na bawal nitong matapon kundi ay di na niya daw tuturuan ng bida. Sinunod naman ito ni Jojo kaso dahil sa apoy ay nakita siya at inatake ng kalaban. Kaya tinapon niya ang ilaw ngunit nag-aabang na sa kanya si Jack. Si Jojo naman ay iniisip kung anong iniisip ng zombie at nalaman niyang ang wine ay para sa pagkontrol niya ng hamon energy. Kaya nalaman niya ang lokasyon ni Jack sa dilim at tinapos ito ng Sendo Hamon Overdrive technique. Nagpatuloy sila sa Wind Night Town na noon ay training ground para sa mga knight pero ngayon ay ginawang fortress kung saan pinagmimina ng uling ang mga preso. Naisip ni Jojo na doon nga nagtatago si Dio. Samantala nag-aaral din ng hamon energy si Speedwagon. Nang biglang kunin ng isang bata ang bag nila na may pera, gamit ang hamon energy ay nakalakad sa tubig si Zeppeli na ginawa din ni Jojo pero di perfect. Tapos ginamit muli ng bida ang hamon energy upang mahulog ang bata sa kanila pero tila wala itong alam sa nangyari. Paglubog ng araw ay lumabas ang mga zombie saka dumating si Dio. Kaya naisip ni Zeppeli na gumamit ng hipnotismo si Dio upang mapahabol sila doon ng batang si Poco. Kinalaban nila Zeppeli at Jojo ang mga alagad ni Dio. Sa kaniyaya ni Zeppeli ng balagbagan si Dio pero ayaw nitong bumaba sa mga insekto saka pinatikim ang evil aura nito at pinakita ang peklat na bigay ni Jojo kaya marami daw siyang pinatay para gumaling ang sugat. Nagalit ang dalawa sa nalaman kaya sumugod si Zeppeli ngunit nasa lag siya kaya nagpadaloy siya ng hamon energy. Subalit ginawa lang nitong yelo ang kamay upang sumabog ang mga ugat sa kamay ni Zeppeli at tatapusin na siya ngunit iniligtas ng ating bida. Sumipa pa si Zeppeli na binali lang ni Dio saka sila pinatalsik nito. Nabahala si Jojo kung paano nila matatalo si Dio. Tapos tinawag pa ni Dio ang malalakas na tauhan na sila Bruford at Tarkos. Ang mga ito daw ay dating mga knight ni Mary Stuart na pina-execute ni Elizabeth I. Mag-isa lang nalalaban si Jojo dahil di pa nagbabalik ang hamon energy ni Zeppeli. Kaya dinikit ito ni Speedwagon sa kanyang katawan para tulungan itong gumaling gamit ang init. Umatake ang bida kaso nahuli at hinigop ang kanyang dugo kaya di na rin siya makagamit ng hamon. Tapos nilabas ng isa ang napakalaking espada na ikinatakot nila. Giit ni Dio na ang dalawa ay nagmula pa sa 300 siglo kung saan ipinapatay sila kasama ng kanilang master na si Mary Stuart dahil sa pag-aagawan sa trono. At sinasabing nahirapan daw ang mga executioner na pugutan ng ulo si Tarkos. Dahil sa galit ng dalawa ay sila ang napiling buhayin ni Dio para sa kanilang paghihiganti. Subalit nag-generate ng hamon energy si Jojo at winasak ang buhok ni Bruford pero lalo pang ginanahan ang dalawa. May sumugod pang isang zombie subalit pinatay lang ni Bruford. Saka nagpaalam si Bruford kay Dio na siya ang papatay kay Jojo. Nabigla din si Jojo nang ginamit ni Bruford ang buhok sa espada kaya muntik na siyang mahiwa pero tuluyang nahulog sa tubig na sinundan ni Bruford. Di makakagamit ng hamon energy si Jojo dahil di siya makakahinga sa ilalim kaya iniwan na sila ni Dio. Ngunit nagulat si Bruford dahil sumisid pa ang bida at naghanap ng bato na may natrap na hangin. Kaya naman nakagamit siya ng malakas na hamon energy sa tubig. Tumakas naman si Bruford bago siya nito mapuruhan. Labis na nagalit ito at sumugod sa ating bida. Kaya nagbigayan sila ng mga atake ngunit nahuli ng buhok si Jojo at binalibag pa siya nito. Itinali siya nito sa puno saka hinigop ang kanyang dugo at walang magawa ang mga kasama dahil nagbabantay si Tarkos. Nang tutuluyan na siya ay nakatakas ang bida at pinagapang niya sa espada ang hamon energy. Saka napuno ng hamon ang kanyang katawan at walang awang pinagsusuntok ang pangit na kalaban. Nabuhay pa rin si Bruford kaya sumugod subalit nagulat silang di na umilag si Jojo pero di tinuloy ni Bruford. Dahil alam daw ng bida na nagbalik na ang pandaman ni Bruford kaya nakatakas na ito sa sumpa ng maskara. Dahil dito ay nagpasalamat sa kanya si Bruford sa binigay ang espada nito bago tuluyang naglaho. Ngunit winasak lang ni Tarkos ang armor ng kasama at sinabing wala itong kwenta. Winasak din ito ang kinatatayuan nilang lupa kaya nahulog sila.
Kaya naisip ni Zeppeli na gamitin ang mga dahon na pinagtulungan nila ni Jojo upang maging glider kaya tinukso ng bata si Tarkos. Napatanong sila kung saan natutunan ni Zeppeli ang lahat ng ito. Pinakita sa nakaraan nung nakilala niya ang isang doktor na gumagamit ng hamon energy sa panggagamot. Kaya naglakbay siya upang makilala ang sensei ng doktor na si Tom Petty. Akala ay ligtas na sila ngunit tinalon sila ni Tarkos. Ngunit napinsala ito ng hamon energy na nilalabas nila. Ligtas silang nakalanding ngunit tumama sa pader si Tarkos. Subalit nakaligtas pa rin ito. Binuksan ni Jojo ang pinto ngunit nahuli siya ng kadena dahil nakapasok siya sa isang deathmatch kay Tarkos. Giit ni Tarkos na marami na siyang napatay dito noon. Pinagsusuntok ni Zeppeli ang pinto kaya nasugat lang ang kanyang kamao. Giit ni Tarkos na nasa mga collar nila ang susi sa isa't isa kaya ang mananalo lang ang makakatakas. Sumugod si Tarkos at sinubukan ng bida na magpagapang ng hamon energy ngunit di ito nakakaabot. Sinipa pa siya kaya kailangan niyang pagalingin ng braso kaso di siya makagamit ng breathing technique. Walang magawa ang mga kasama ngunit alam ni Poco na may magagawa siya kung di lang siya natatakot. Kaya naalala nung lagi siyang binubugbog kaya pinagalitan siya ng ate dahil di siya lumalaban. Kaya ngayon ay naglakas loob siyang pumasok na sinubukan pang pigilan ng dalawa. Nang makapasok siya ay muntik ng pumanaw kundi lang tinulungan ni Jojo pero nasaktan pa rin ito. Sa kanya binuksan ang pinto para sa dalawang kasama. Biglang naalala ni Zeppeli ang sinabi ng master na kamatayan lang ang naghihintay sa landas na kanyang pinili pero nakahanda siya dito. Sa itaas ng gusali ay sinabi ni Tom Petty na naituro na nito ang lahat ngunit nagbabala itong mapanganib pa rin ang tinatahak niyang landas. Pero nakahanda daw si Zeppeli dahil kailangan niya talagang mawasak ang maskara na banta sa sangkatauhan kaya binigay ng master ang malaking bahagi ng hamon energy nito sa kanya. Sa present ay walang takot na lumapit si Zeppeli at umilag sa mga suntok ni Tarkos. Saka tumalon at gumamit ng tornado overdrive ngunit nakailag si Tarkos kaya naman nahuli siya ng kadena nito. Dahil di makahinga ay di siya makagamit ng hamon. Hanggang sa tuluyan siyang mahati sa gitna sa lakas ni Tarkos. Halos matroma si Speedwagon sa nasaksihan para sa kaibigan. Subalit nagawa pa ni Speedwagon na ibigay kay Jojo ang ultimate technique nito na Deep Pass Overdrive. Napaiyak na lang si Speedwagon samantala wawasakin pa ito ni Tarkos ngunit hinila siya ni Jojo. Gamit ang bagong lakas ay nagawa din ni Jonathan na masira ang kadena. Wala nang magawa si Tarkos kaya nahiwa niya ang braso nito dahil sa hamon energy mula kay Zeppeli. Dinuraan pa siya nito subalit nang magsabayan sila ay tuluyan ng natalo si Tarkos dahil sa agwat ng kakayahan. Napaiyak na lang ang mga kaibigan sa sinapit ni Zeppeli. Ngunit pinalakas ni Zeppeli ang loob nila at ipinasa ang misyon kay Jojo na matalo si Dio at mawasak ang maskara bago mahuli ang lahat. Samantala nagmakaawa ang isang nanay na huwag saktan ni Dio ang kanyang anak. Pumayag naman si Dio kaya ito na lang ang ginawa niyang zombie. Subalit kinain din nito ang sariling anak dahil wala na sa katinoan. Nagbalik sila Jojo sa bayan ng Wind Knights at nakasalubong nila ang isang lalaki na sinabing ligtas naman ang lahat. Subalit umatake ito na isa na palang zombie pero nahuli ng bida ang dila ngunit sumugod pa rin ito kaya tuluyang tinapos ni Jojo. Dumating ang isa pang lalaki na umatake rin sa bida kaya hinedbat ito ni Jojo bago siya tamaan. Ngunit sinubukan lang daw nito ang kakayahan ni Jojo na kinwento daw sa kanya ni Zeppeli sa liham na ipinadala. Giit ng lalaki na kasabay niya noon si Zeppeli na nagpapaturo kay Master Tom Petty. Dumating si Strizo na ipinakita ang liham ni Zeppeli dahil humingi pala ito ng tulong sa kanila. Nandoon din si Master Tom Petty na kinamayan ni Jojo ngunit iba ang pagbati nito. Nalaman din nilang patay na si Zeppeli at naramdaman nila ang nakakatakot na aura ni Dio na nasa palasyo. Nagalit ang ama dahil gabi nang umuwi si Poco. Saka nag-alala siya dahil umalis daw ang ate para hanapin siya. Bihag ni Dio ang ate ni Poco. At nang bastusin nito ng alaga ay pinatay niya ito dahil galit siya sa mga bastos. Inalok niya rin na maging immortal ang dalaga ngunit sinampal lang siya nito. Dahil dito ay nadismaya si Dio at iniwan na lang siya sa alaga nitong mabangis na si Dubi. Agad na tumakbo ang dalaga ngunit mabilis siyang nahabol nito at balak gawa ng masama. Nang may tumama sa zombie dahil sa kagagawa ni Jonathan. Agad din itong sumugod sa kanya at nasugatan siya ng mga ahas. Nakita nilang may mga cobra pala itong alaga kaya nanganganib sa kamandag si Jojo. Ngunit naglabas siya ng matinding hamon energy at nahuli ang mga ahas nito. Napalabas niya sa mukha ang kamandag kaya napahanga ang mga kasama. Saka ginamit niya ang ahas ng kalaban upang mapadala ang hamon energy na tuluyang tumapos dito. Nang buksan ng pinto ay naghihintay si Dio. Nais daw sana ni Dio na gawing undead si Jojo noong una pero ngayon ay kailangan niya na talaga itong patayin. Ngunit nagbanta si Jojo na ipaghihiganti niya ang mga pinatay nito.
Pero si Mr. Deer na daw ang bahala upang ipaghiganti ang kaibigang si Zeppeli kaya sumugod ito at naghanda ng matinding flying kick na isa lang palang decoy para sa tunay niyang atake subalit bago tumama ay ginawang yelo ni Dio ang kanyang katawan. Giit ni Dio na wala na siyang pag-asa sa simula pa lang hanggang sa winasak ang katawan nito at natira ang ulo, ngunit ginamit nito ang rosas upang mabulag si Dio bago siya namatay. Inilabas ni Jonathan ang espada at nilagyan ito ng hamon energy dahil sa nakita niyang nasaktan ito ni Deer ng rosas. Ngunit umatras si Dio at inutusan ng mga undead nito. Kaya pinatakas ni Strizo ang magkapatid saka siya tumalon at hinulag sa kanila ang chandelier sa kanilagyan ng hamon energy para matunaw ang mga kalaban. Giit ni Tom Petty na sila na ang bahala sa mga undead kaya nagtungo si Jonathan kay Dio. Agad namang sumugod si Dio kaya naghagis ng mga rosas si Jojo upang mawala ang kanyang focus kaya naputol ang braso niya, saka nahiwa siya nito sa gitna pero bago matuluyan ay nagawa niyang yelo ang espada saka tinusok si Jojo at kinuha ang carotid artery ng bida kaya pumalag ito pero pinagyelo rin ng villain ng isang paa. Nagbanta si Dio na papatayin si Jojo kung di ito pumayag na maging alagad. Ngunit alam ni Jojo na di pa siya papatayin ni Dio dahil sa kanya ito kumukuha ng dugo upang makapag-regenerate ng katawan. At di rin napansin ni Dio na nakatapat ang espada sa apoy kaya natunaw ang yelo at tuluyan na siyang nasuntok ng may hamon energy. Subalit nagyelo pa rin ang kamay ni Jojo at kinuha ni Dio ang braso saka inayos ang kanyang katawan. Inilabas ni Jojo ang vampiric fluid para di siya maging zombie. Sinabi ni Dio na walang kwenta lang ang hamon energy ni Jojo saka sumugod subalit nakahanda na pala ang kamao ng bida na may nagaapoy na hamon energy na sinubukan pang masalag ni Dio, subalit nakatagos ito sa katawan ng villain at hindi ito makapag-regenerate dahil sa hamon energy ni Jojo. Ngunit nakagamit pa ito ng laser beam na muntik na ang ulo ni Jonathan. Saka tuluyang nahulog si Dio mula sa kastilyo. Pagkatapos nito ay nawala na ng lakas si Jojo ngunit nakita nilang malungkot din ito dahil kinailangan niyang patayin ang kababata. Ngunit si Speedwagon ay masaya dahil naipaghiganti na nila si Zeppeli. Upang di umabot ang hamon energy sa utak ni Dio ay pinutol niya ang sariling ulo. At agad siyang natagpuan ng isang alagad upang iligtas. Nakarating ang balita sa dyaryo tungkol sa mga nasawi at sa 4 na tao na sinunog ang mga damit at winasak din nila ang isang maskara. Ikinasal na rin sila Irina at Jonathan at patungo sila sa Amerika para sa honeymoon. Na-late si Speedwagon sa pag-alis nila Jojo. Samantala si Father Styx ay patungo sa Mexico para sa misyon. Isang box ang ipinadala daw ng isang lalaki na nagbayad ng malaki upang ipadala ito. Saka nagpaalam na sila sa ating bida na patungo sa bakasyon kasama ang asawa. Sa karagatan ng Atlantiko ay na-inlove si Irina sa mga ibon kaya napayakap siya sa asawa at inisip ng dalawa na sana ay di na matapos pa ang mga sandaling ito. Samantala ang lasenggong pastor ay nakita ang kahon na inakalang may kayamanan. Masaya habang nagde-date ang bagong kasal. Subalit nabigla si Jojo nang makita si Wang Chan na nandoon. Kaya pinagbili na magtago si Irina sa cabin. Nais buksan ni Father Styx ang kahon, ngunit sumabog lang ang utak niya ng tamaan ng bato. Saka binuksan nito ni Wang Chan na pinaglagyan pala ng ulo ni Dio samantala may mga undead na rin sa barko. Giit ni Dio na kinikilala niya na ang husay ni Jojo kaya naman nais niya itong gawing bagong katawan. Nilaser ni Dio si Jojo sa leeg para di makahinga at di makagamit ng hamon energy na nakita mismo ni Irina. Hinahabol ang mag-asawa at ang isa ay nawasak ang ulo. Ang babae naman ay pinrotektahan ng anak kaya napatalsik. Natuwa si Wang Chan dahil isang zombie lang daw ang ginawa niya pero ngayon ay halos maubos na ang mga tao. Sinubukang kumilos ni Jojo ngunit pinigilan ni Wang Chan na nais siyang pagpira-pirasuhin pero pinagbawalan ng master dahil kailangan nito ang katawan ni Jojo kaya ang leeg lang ang puntirya nila ngunit sa huling pagkakataon ay ginamit ni Jonathan ang pinakahuling hamon energy. Saka siya tuluyang natumba pero naputol niya ang ulo ni Wang Chan na nagtungo sa gear ng barko upang pigilan ito. Nalaman ni Dio ang plano ni Jojo na matrap ang mga steam sa loob upang sumabog ang barko. Pinapaalis na ni Jojo ang asawa sakay ng kahon ni Dio. Subalit nais siya nitong samahan kahit anong mangyari kahit pa sa kamatayan. Ngunit ipinagbili ni Jojo na iligtas nito ang sarili para sa isang sanggol. Di makakapayag si Dio kaya inutusan ng mga alagad na pigilan ang katawan ni Wang Chan subalit nagsimula na ang pagsabog ng mga gears saka pinrotektahan ni Jonathan ang asawa. Kaya sinubukan ni Dio na kunin na ang katawan ni Jojo. Subalit tinusok siya nito ng bakal mula sa likod. Saka niyakap ito upang di na makatakas at hiniling na hanapin ni Irina ang kaligayahan sa katuluyang namatay at tuluyan na ring sumabog ang barko. Ngunit nakaligtas si Irina kasama ang sanggol sakay ng kahon at ipinangako na malalaman ng ipinagbubuntis niya ang alamat ng ama nito. Na-rescue si Irina sa loob ng 2 araw at ngayon napansamantalang natapos ang alamat ng Stone Mask. Lumipas ang 49 na taon ay naging mayamang negosyante ng oil si Speedwagon at inanyayahan niya ang grupo nila Strizo.
Sumakay sila sa private plane upang puntahan sa Mexico ang nadiskubre ng kanyang archaeological team. Sa isang abandonadong gusali ay merong mahabang daan at sa loob ay may napakalaking chamber, kung saan nakita nila ang napakaraming stone mask na di nila alam kung saan nagmula at kasama nito ang isang nakapangingilabot na estatwa. Isang turista ang bumibili ng cola nang biglang kinuha ang kanyang pataka. Ngunit nahuli ito at binanata ng mga pulis. Pero di daw siya ikukulong kung bibigyan sila ng porsyento sa mga nananakaw nito. Dumating ang turista na pinagtakpan ng binata at sinabing binigay niya mismo ang wallet. Pero alam ng mga buwaya na niloloko sila kaya binaboy nila ang lalaki at pupunasan pa siya ng kulangot kaya tinusok ang ilong nito. Bumunot ang isa pa kaya ginamit ng lalaki ang takip ng soda na tumama sa daliri ng pulis. Pero natakot siyang baka pagalitan na naman ni Lola Irina. Nagpakilala ang magnanakaw na si Smokey at ang lalaki ay nagpakilalang si Joseph Joestar na tatawagin din nating Jojo. Nalaman ni Speedwagon na totoong tao ito dahil sa pananaliksik kaya tinawag niya sila Strizo para wasakin ito bago pa magising. Kaya napatanong si Strizo kung ba't di siya nagpatulong kay Joseph. Naalala nila nung na-hijack ang eroplano ni Speedwagon pero walang pake si Joseph kaya binanatan siya. Kaya nag-init si Joseph at inatake ang pilot upang mapatay ang mga ito sa pag-crash ng eroplano. Ngunit nailigtas ni Jojo si Speedwagon sa pagtalon sa eroplano. Sa present ay sinabi ni Speedwagon na hindi isang gentleman si Joseph kaya ayaw niyang isama sa misyon. Ngunit biglang pinatay ni Strizo ang mga kasama at sinipa niya si Speedwagon. Dahil nais pala ni Strizo na gamitin ang maskara upang mapanatili ang kabataan. Kaya nilagyan ng dugo ang mask at na-activate ito. Muntik nang mabangga si Jojo pero tinakot niya pa ang driver kaya pinagalitan ni Lola Irina at nagpanggap na kumuha lang siya ng taxi kaya ito na lang ang sinakyan nila. Nagtaka si Joseph kung ba't wala si Speedwagon na nag-imbita sa kanila. Tinanong din niya kung nagkaroon din ng relasyon ng lola kay Speedwagon pagkatapos mamatay ng lolo kaya nabanatan siya. Napansin ni Smokey na maagang namamatay ang mga Joestar dahil maagang namatay ang lolo ni Joseph na si Jonathan. Ang anak nila Irina at Jonathan ay napangasawa ang baby na iniligtas ni Irina sa barko at ito ang naging mga magulang ni Joseph. Pero ang anak ni Irina ay namatay sa digmaan at ang asawa nito ay namatay sa sakit kaya naisip na malungkot ang buhay ng maglola. Nagagalit ang isang lalaki sa resto dahil ayaw niyang makakita ng mga hampas lupa. Pero dahil Speedwagon Company ang backer nila ay wala itong nagawa. Nagalit si Joseph at di naman siya pinigilan ni Irina. Saka na-predict ni Jojo na hinahanap nito ang brass knuckle at nalalaman niya rin ang sasabihin nito. Dahil sa dugo sa damit ay nalaman ni Jojo na kakagamit pa lang nito ng sandata. Nainis ang lalaki kaya pinagsusuntok si Joseph. Ngunit di ito nasaktan at siya pa ang natusok ni Jojo kaya napahanga ang mga tao. Humingi ng paumanhin ang kasama nito at sinabing napatay daw si Speedwagon sa Mexico at ang suspect ay si Strizo. Nagbabala si Smokey na mafia ang lalaki pero naniwala si Jojo sa sinabi ngunit sinikmuraan pa rin dahil sinabi ang malungkot na balita sa harap ng kanyang lola. Giit ni Irina na ang kinakatakot niya ay ang masangkot ang apo sa stone mask ngunit nakahanda si Jojo. Habang nag-uusap sila Jojo at Smokey sa coffee shop ay nakatingin ang isang lalaki kaya pinuntahan niya ito at may hinala na siyang di ito ordinaryong tao. Kaya inamin ng lalaki na nais niyang patayin si Joseph ngunit pinagbabaril na siya nito at nadamay pa ang coffee shop. Saka nakilala ni Joseph na ito ay si Strizo. Nagtaka si Smokey sa nangyari. Kaya sinabi ni Joseph na ang binaril niya ay isang vampire. Pinaalis niya ang mga natatakot na dalaga bago niya daw halikan. Saka bumangon si Strizo. Tinanggal nito ang mga bala sa katawan. At sinabing kailangan niyang patayin si Jojo na tanging makakapigil sa kanya kaya ni-laser nito ang ating bida. Ngunit nagulat siyang di namatay si Joseph sa kanyang laser. Dahil ang tinamaan niya ay isa lang palang salamin dahil nasa likod ito na inatake siya, saka gumamit ng hamon upang masaktan ang vampire. Nang akala niyang patay na ito ay muntik na siyang mapatay ng laser eyes. Nakaligtas pala si Strizo dahil sa scarf niyang gawa sa beetle wings na nakaka-absorb ng hamon energy. Napangiti si Jojo dahil nalagyan niya na pala ito ng granada na agad na hinagis ni Strizo pero natanggal ang pin ng iba pang granada na tuluyang sumabog sa kanya. Sa kabila nito ay muli pa ring nabuo ang katawan ni Strizo. Napatanong si Smokey kung may magagawa pa sila. Sagot ni Jojo na magagamit pa nila ang kanilang mga paa sa pagtakbo. Ngunit isang reporter ang kumuha ng litrato kaya nagtungo siya sa likod nito upang kainin. Napakalayo ng tinakbo nila Jojo ngunit napuntahan sila ni Strizo na bihag ang dalaga pero sinabi ng bida na di naman niya ito kilala. Ngunit tinanggal nito ang isang ngipin bilang babala na papatayin niya talaga ito. Kaya nagalit si Joseph na inatake nito ng laser eyes subalit pinabanda ng bida sa kanya gamit ang shot glass. Galit na sumugod si Strizo ngunit sinuntok niya lang ito kaya tumalsik pero iniligtas bago mahulog upang itanong kung ba't niya tinapon sa ilog ang katawan ni Speedwagon.
Pero natuwa lang si Strizo sa pagiging curious ni Jojo dahil ito ang kanyang magiging katapusan pag na-encounter niya na ang Pillar Man. Sa katuluyang namatay si Strizo nang walang pinagsisisihan dahil naramdaman niya muli ang kanyang kabataan. Dahil sa World War II ay naghahanap ng sandatahang lakas ang German upang masakop ang mundo. Kaya nagtungo ang mga German soldiers sa Mexico upang hanapin ang natuklasan ng Speedwagon Company. At nailigtas din pala ng mga ito si Speedwagon mula sa ilog. Nagalit ang babae dahil ayaw siyang iligtas kanina ni Jojo. Ngunit bumawi si Jojo sa pagpisil sa puwet nito. Saka nagbalak siyang magtungo sa Mexico upang hanapin ang tinutukoy ni Strizo. Samantala ipinakita ng German Army ang mahiwagang Pillar Man. Saka ipinakita ni Stroheim ang malaking injection na pang-torture upang sabihin ni Speedwagon ang mga nalalaman nito sa estatwa. Pinag-utos din ni Stroheim na lagyan ng dugo ang Pillar Man kaya tinanong niya ang mga alipin kung sino ang magsasakripisyo. At nang naglakas loob ang isang bata ay ito ang nakaligtas at ang lahat ng kasama ang papatayin. Samantala nagmamadali na si Jojo patungo sa kanila ngunit may nagmamasid sa kanya. Ngunit nilagyan na ng dugo ang Pillar Man upang mabuhay ito. Napahinto si Joseph dahil napansin ang sumusunod sa kanya. Nakita niya ang isang tela at inihagis nang bigla siyang atakihin ng isang assassin. Dahil pinag-utusan daw siyang kunin si Joseph upang tanungin sa mga nalalaman kay Strizo. Nagpakilala itong si Donovan na master daw sa knife fighting mula sa German Army. Nang sumugod ito ay hinagis ni Jojo ang tela sa kasinuntok ngunit natusok siya at napatumba nito. Subalit gumamit ng hamon energy si Joseph upang mapatalsik ang mga tinik kay Donovan saka pinatid niya ito. Dahil dito ay nalaman niya kay Donovan na nakaligtas si Speedwagon kaya matutuwa si Lola Irina. Pang-5 tao na daw ang dugo na nakokonsume ng lalaking naging estatwa. Pang-5 tao na daw ang dugo na nakokonsume ng mahiwagang Pillar Man. Sinabi ng German officer na makapal naman ang bakal na pader at may self-destruct button pa. Nakita nilang nagising na rin sa wakas ang misteryosong Pillar Man. Dahil si Stroheim ang nag-revive sa nilalang ay siya ang nagbigay dito ng pangalan na Santana. Nang makabangon ito ay labis siyang natuwa. At sa utos niya ay pinadala nila ang isang vampire. Nang umatake ang vampire ay di pumalag si Santana kaya naisip nila Stroheim na gamitin ang detonator ng vampire. Subalit di nila tinuloy dahil nakita nilang natatalo ang vampire na nalulusaw sa katawan ni Santana at ipinasok pa nito ng tuluyan hanggang sa maubos. Kaya naisip ni Stroheim na baka si Santana ang gumawa ng mga stone mask upang makagawa ng mga vampire na kanyang kinakain matapos manghigop ng dugo ng mga tao ang mga ito. Napansin nilang lumaki si Santana at napatanong si Speedwagon kung matalino ito. Bigla nitong nasabi ang pangalan ni Stroheim kahit di naman sila nito naririnig. Nakita ni Joseph ang kinaroroonan nila Speedwagon. Nakita niyang kakaiba ang body check ng mga bantay dahil tinitignan din nila ang tahong. Nagpanggap si Jojo na isang babae pero nais siyang barilin. Kaya pinuntirya niya ng mga takip ang buko na nahulog sa dalawang sinipa niyang gunggong. Saka kinuha niya ang uniform ng mga ito. Nagtataka ang mga German kung ba't nawawala si Santana sa chamber. Kaya pinanood nila ang CCTV footage at nakitang lumusat ito sa vent sa pamamagitan ng pag-dislocate ng buong katawan. Nang sumilip ang isang sundalo ay pinasok siya ng nilalang at nag-transform na boomer. Pinagbabaril nila ito hanggang sa maubos ang magazine. Pero bumangon lang at binaril nito ang isa gamit ang bala na bumaon sa katawan. Saka lumabas si Santana sa katawan kaya kumuha si Jojo ng buhok ni Stroheim at nilagyan ng hamon energy. Pinagbabaril sila ni Santana ngunit si Jojo ay ginawang shield ang buhok na kinuha sa German kaya sila lang ang nakaligtas ngunit nahaharap sila sa malaking panganib. Nagbabala si Stroheim na mapanganib ang nilalang. Sa kabila nito ay pinaglaruan pa ni Jojo si Santana na ikinatakot ng mga kasama. Naisip daw kasi ni Joseph na baka mabait si Santana at sila Stroheim ang villain. Pero nang di siya pinansin ay nainis siya kaya inatake niya ito ngunit di niya ito nagawang saktan. Pinagmasdan nito ang baril na nagawa nitong makabisado agad kaya ikinabahala nila ang katalinuhan nito. Ngunit ininis pa ito ng bida kaya inatake siya ng mga ribs na kinontra niya ng hamon kaya tumalsik sa kisame. Na-curious si Santana sa ginamit niyang hamon energy. Si Speedwagon ang hinigop nito kaya sinuntok ito ni Jojo at naapektuhan ng mga dugo sa paligid subalit di makatagos ang hamon energy sa katawan nito. Sa halip ay pinutol nito ang kanyang kamay pero naitago niya pala ito sa huling segundo. Pero di niya na alam ang gagawin kung ayaw tumama ng hamon. Nagtatalo pa sila kung ano ang gagawin nang sumugod si Santana kaya gumamit siya ng patalim upang subukang padaanin dito ang hamon energy ngunit tila naging goma ang braso nito kaya pinuntiryan niya na lang ang matakaso na kailag at tinamaan siya ng solid kick. Nang inaabsorb na siya nito ay walang magawa si Speedwagon. Kaya pipindutin na ni Stroheim ang self-destruct ng lab subalit sinadya pala ito ni Jojo upang sa loob ni Santana umatake na ng wasak sa katawan nito. Nalaman ni Joseph na gumagamit ng matinding digestive fluid si Santana pero di siya natunaw dahil sa hamon energy niya. Umatake pa rin si Santana kaya itinali ito ni Joseph Joestar. Sa kabinato niya ang tulalang Stroheim at sinabi ng German na sikat ng araw ang kahinaan nito kaya binigay ng bida ang lahat upang mailabas lang ito.
Subalit inatake siya ng mga lamang loob ni Santana upang di siya magtagumpay. Kaya tumakbo ang German officer upang buksan ang pinto kaso nagawa ni Santana na maitali ang kanyang paa. Dahil may axe doon ay pinag-utos ni Stroheim na putulin ni Jojo ang kanyang paa bago tuluyang mabuo si Santana. Napahanga ang bida at pinutol niya na ito kaya nabuksan na niya ang pinto, subalit nagtago sa kanyang katawan si Santana at kinontrol ang kanyang katawan. Naisip ni Stroheim na mamamatay na siya kaya sinabi niyang meron pang ibang mga pillarman at nalaman nilang 2,000 years na natulog ang mga ito. At kailangan nilang maubos ang mga ito upang di ma-extinct ang mga tao. Sinabi din itong magtungo sa Rome si Jojo upang mag-training ng hamon energy nito. Hinihila na siya ni Santana kaya mas pinili niyang pasabugin ang sarili bago ito makabalik sa dilim. Subalit di ito namatay dahil sa kakayahan ni Santana. At sinuntok nito ng napakalakas si Jojo na tumalsik sa balon. Pero dahil tanghaling tapat ay may refleksyon pala ng araw sa tubig sa balon saka pinigilan siya ni Jojo na mahulog sa tubig upang tuluyang malusaw. Nagtungo nga si Jojo sa Rome pero nagalit siya sa spaghetti na mukhang may tinta ng pusit pero napakasarap pala nito. Samantala isang babaero ang kinainisan ni Jojo dahil sa mga pambobola nito. Kaya pinatigas niya ang pasta at tinira ang lalaki na nasalag nito at binalik sa kanya. Ngunit ito pala ang apo ni Zeppeli na si Caesar. Nakapagtatag ng malaking organisasyon si Speedwagon upang tulungan ng mga tao pero ang pinaka-misyon nito ay ang alamin ang misteryo sa mga Stone Mask. Nagsagawa sila ng mga experiment sa katawan ni Santana kaya nalaman nilang buhay pa ito at maaaring gumalaw kung di lang dahil sa nakatutok na ultraviolet light. Napagtanto nila sa mga nakaukit na si Santana ay isa lang palang pinakamahina sa uri nito. Kaya balak nilang hanapin at tapusin ang iba pang malalakas na Pillarman. Kaya nagtungo sila ni Jojo sa apo ni Zeppeli pero di magkasundo ang dalawa dahil sinisisi ni Caesar ang lolo ni Jojo sa pagkamatay ng lolo niya. Dahil di pinapansin ay sumugod si Jojo ngunit ang babae lang na binigyan ni Caesar ng hamon energy ang nanghagis sa kanya. Nagalit na si Jojo kaya umatake na ng secret hamon bubble launcher si Caesar at tumama ito sa pagmumukha ni Joseph tapos nakulong siya sa loob nito at tuluyang minaliit ni Caesar. Pero na-predict ni Jojo ang sasabihin nito saka lumabas sa bibig ng babae ang pigeon na may hamon energy ni Joseph kaya patas sila. Subalit di pa rin siya nito pinapansin kaya niyaya niyang maglaro ng card pero nalaman nitong nais niyang mangdaya. Kaya pinahiya siya ng bida na isang manyak dahil may salamin sa sapatos kaya nagkainitan at pinigilan sila ni Speedwagon. Dumating ang isang German army na magiging guide nila patungo sa iba pang Pillarman. Giit ni Caesar na siya lang ang dahilan kaya makikita ni Jojo ang ibang Pillarman. Nakita ni Caesar ang amulet ni Mark na malapit ng mag-asawa at sa kilig ay bumabangga na sila. Saka tinukso nito si Jojo na wala pang jowa. Kaya naisip ni Jojo na magkaroon ng sariling special move para ipagmayabang kay Caesar. Kinabahan ng mga German sa mga Pillarman kahit may nakatutok na mga UV light. Nang tignan ng isa ay nabutas siya nito dahil nabuhay ang Pillarman kaya tinutukan ng mas maraming UV lights pero pinagpapatay na sila nito at tuluyang nabuhay. Nagpakilala itong si Wamo at dinaanan ng mga sundalo na nagkadikit ang mga kamay, saka tinusok ang isa at hinigop silang lahat. Saka binuhay din ito ang mga master niya. Binuksan ni Mark ang lagusan patungo sa chamber at naglakbay sila sa loob. Nakapagtatakang walang German army doon at nakita na lang nilang tuyot ang mga ito. Saka nakita nila ang tatlong Pillarman at dinaanan lang ng isa si Mark na natunaw ang katawan. Di sila pinansin ng mga ito dahil mga insekto lang ang tingin sa kanila. Kinausap ni Wamo ang dalawang master na balak hanapin ang Red Stone of Asia upang ilagay sa Stone Mask at maging mga perpekto silang nilalang. Noon ay hawak ng Roman Empire ang bato ngunit ngayon ay kailangan pa nilang alamin kung sino na ang may hawak nito. Nang makatapak si Cars sa anino ni Wamo ay aksidente niya itong naatake kaya humingi ng tawad at handang tanggapin ang parusa pero pinagbigyan siya ni Cars. Nagmakaawa si Mark na patayin na siya ni Caesar upang di na siya maghirap. Kaya walang nagawa ang kaibigan kundi ang sundin ito. Ngunit nakakalungkot na di na matutuloy ang kasal nito kaya nais nilang ipaghiganti. Sa sobrang galit ay umatake ng deadly bubble launcher si Caesar. Nasaktan dito si Wamo subalit pinaputok lang nito ang napakaraming bubble launcher kaya nalaman nilang naiintindihan ng mga ito ang hamon energy. Nagkakasugat si Caesar dahil sa hangin. Akala daw ng tatlo ay naubos na nila ang mga hamon user 2,000 years ago. Pero natawa ang mga ito sa reaksyon ni Caesar na kapareho ng mga pinatay nila noon. Kaso di sila pinansin dahil di sila isang banta kaya sumugod si Caesar ngunit pinuntirya siya ni Wamo sa leeg saka siya binalibag. Aalis na sana ang mga ito nang magpapansin si Jojo at tinukso pa si Caesar sa kanilabas ang lato-lato na siya pala ang nagpauso. Nilagyan niya ng hamon ang mga ito at umikot ng napakabilis pero tinamaan siya sa ulo. Pero naglabas pa siya ng isang pares at winasiwas ng mabilis saka hinagis pero di tumama. Natakot si Speedwagon dahil alam niyang kutong lupa lang ang tingin ng mga ito kay Jojo. Nagpasikat pa si Joseph at tinago ang lato-lato, ngunit pag-atake ay nakakailag lang ang katawan ni Wamo sa kanya. Binigyan siya ni Wamo ng 1 minuto para lumaban dahil 1 minuto na lang din ang buhay niya bago maubusan ng dugo.
Nang magbalik ang lato-lato na tumama sa ulo ni Wamo kaya positive pa rin ang bida at tinadtad niya ng mga atake ang kalaban. Ngunit sadya palang nagpapatama si Wamo saka nagpalaki ng katawan kaya napaatras si Jojo. Saka pinaikot nito ang dalawang kamay at nagkaroon ng malakas na hangin na brutal na tumama sa ating bida. Papatayin din ni Wamo sila Caesar dahil nakita nilang tinamaan siya ni Jojo ngunit ang bida ay nagkukunwaring patay pag lumilingon ng kalaban. Kalaunan ay nakarating siya sa wagon pero nalaman ni Wamo kaso natuwa pa si Jojo dahil plano niya talagang iligtas ang dalawang kasama. Nagtaka si Wamo kung ba't ang lakas ng kanyang loob. Saka nalaman nito ang lahat ng mga cheap na plano niya kaya si Wamo na mismo ang nagpatalsik sa wagon na sinasakyan nila. Kahit nakahiga na ay nagtataka pa rin si Wamo kung ba't di ito nawawalan ng pag-asa. Saka niloko siya ni Jojo na kung mag-training siya ng isang buwan ay mabibigyan niya ito ng magandang laban na hinahanap ng katawan nito na natulog sa loob ng 2,000 years. Nagyabang pa si Jojo na baka matalo niya pa ang mga ito pagkatapos ng isang buwan na training. Giit ni Master AC/DC na patayin niya na ito. Tapos kinain ni AC/DC ang dinamita na sumabog sa tiyan. Pumayag naman ang dalawa sa sinabi ni Jojo pero nilagyan siya ng mga ito ng Ring of Death na lalason sa kanya sa loob ng isang buwan upang di siya tumakas dahil ang antidote ay nasa mga lip at nose piercing ng mga ito. Pero si Cars ay walang pake sa trip nila. Saka siya pinuntahan ni Caesar na napahanga sa negotiation skill niya. Dahil sa mga poison ring sa katawan ay kabado si Jojo kung lalakas ba siya sa loob lang ng isang buwan. Pinakita ni Caesar na dapat di matapan ng tubig gamit ang Hamon Energy. Ngunit nabasag ni Jojo ang baso, kaya sinabi ni Caesar ang sikreto na dapat ay sa dulo ng daliri magpalabas ng hamon. Nasa Venice sila patungo sa master ni Caesar. Kailangan nilang magbangka patungo sa Air Suplena Island at ang magbabangka ay pinakita ang matinding control sa Hamon Energy na sinampal ang bida. Nang tanggalin ng maskara ay ito pala ang master ni Caesar na si Lisa. Nais ng bida na gumanti pero biglang gumawa si Lisa ng high bark at nagpaikot-ikot at nagtungo kay Joseph upang lagyan siya ng mask. Ito daw ay breathing corrector kaya kailangan niyang huminga ng ayon sa ritmo dahil kung hindi ay masusuffocate siya. Nang mawala sa ritmo si Jojo ay muntik na siyang nalunod. Nilinaw din ni Lisa na ginagawa niya ito para matalo nila ang mga kalaban. Napansin ni Jojo na ginagalang ito ni Caesar at sinabi ni Caesar na parang ina ang turing niya dito. Patungo na sila sa misteryosong Air Suplena Island na merong dark aura kung saan sila magsasanay. Kasama ni Speedwagon si Irina pero di niya sinabi ang tungkol sa poison ring dahil pinagbantaan siya ni Jojo. Pagdating ay natakot si Caesar dahil nais ng master na gawin nila ang Hellclimb Pillar training na maraming buhay ang nasawi dahil sa hirap. Binuksan ito ng master at inihulog sila sa ilalim at merong 24 meter ang aakyatin nila pero doon na sila mamamatay kung di ito magawa. Hirap na hirap sa pag-akyat si Caesar gamit ang Hamon Energy sa daliri na di magawa ni Joseph kaya galit na galit siya kay Lisa at gumawa siya ng mahabang lubid upang gamitin sa pag-akyat kaso pinutol ito ni Lisa dahil kailangan niyang masanay ang hamon. At wala itong pake kahit mamatay si Jojo kung mabigo itong makaakyat. 28 hours ang nakalipas ay wala pa rin progress si Jojo habang si Caesar ay nasa 15 meters na pero hirap na ito. Pero nakita ni Jojo ang teknik kaya nagawa na rin niyang makakapit. Makalipas ang 24 hours ay nakahabol si Jojo dahil napakadulas at napakatarik na sa bandang 18 meters. Kalaunan ay nakakita si Joseph ng crack pero isa pala itong trap upang magkaroon ng malakas na oil barrier. Nang subukan ni Caesar ay nahiwa ang bakal na ballpen kaya tinitigan niya ng masama si Jojo. Sa kabila nito ay sinubukan ni Caesar na patibayin ang katawan gamit ang hamon kaya nakalusot na siya sa oil barrier pero nag-aalala siya kay Jojo. Makalipas ang 9 na oras ay nakaakyat na si Caesar at nagmakaawa siyang tulungan nila si Jojo dahil siguradong mahihiwa ito ng oil barrier. Ngunit inipon ng bida ang Hamon Energy at lakas loob na umakyat at nagawa niyang makaslide sa oil barrier, saka ginamit niya ang momentum upang makatalon sa kabilang bahagi ng pader kaya napahanga si Lisa dahil sa talino nito. Pero nalaman ni Jojo na mas madulas pa pala doon at wala na siyang lakas pero iniligtas naman siya ni Caesar na nanghihina na rin pero ligtas na nakaakyat ang dalawa. Nais ni Jojo na magiganti sa ginawa ni Lisa. Ngunit binigyan siya ng baso at di niya na natapon ng tubig at di na rin nabasag kaya nagpasalamat pa siya kay Lisa. Biglang may sumausaw dahil dumating ang mga susunod nilang trainer na nagawang marshmallow ang tubig. Ito ay sila Messina at Loggins sa mga lingkod ni Lisa. Pinalapit sila ni Loggins ngunit na-prank sila nito. Saka nag-training sila ng matindi sa loob ng 3 linggo. Sinubukan ni Cars ang maliit na redstone pero di ito sapat para ma-refract ang sikat ng araw kaya kailangan nila ng Super Asia upang di na sila magtago sa dilim. Samantala ang hinahanap nila ay hawak pala ni Lisa na pinakita ang kakayahan nitong mag-refract ng liwanag. Nais ni Jojo na wasakin na lang ito pero sinabi ni Lisa na kailangan din nila ito upang matalo sila Cars. At sinabing ang final exam nila ay talunin sila Messina at Loggins. Naglaban sila Master Messina at Caesar sa cable.
Si Jojo ay hinanap si Master Logan subalit pinatay na pala ito ni AC/DC dahil nalaman niyang nakay Lisa ang Super Asia. Binutis nito ang lungs ni Logan para di makagamit ng hamon. Naglakad si AC/DC sa mga tinik pero gumagamit ng hamon si Jojo at hinamon niya na ito pero ayaw pa siyang patulan pero makulit kaya inatake nito na napigilan niya at nabutas pa ang palad pero di na makatakas ang bida. Ngunit tumalon si Jojo at nahuli ito ng special cable na nakatali pala kay Logan saka ginamit na conductor ang cable ng hamon energy kaya naputol ang kamay ni AC/DC. Pinagtawanan nito ni Jojo at sinipa pa ang kamay pero nabigla siya nang umiyak ito na parang batang inagawa ng candy. Pagkatapos ay naging kalmado na ito at ang braso ni Loggins ang ipinalit sa kanyang braso. Saka natunaw si Loggins dahil sa dugo ni AC/DC. Umatake si Jojo ng lato-lato sa kalaban. Ngunit naglabas ito ng mga ugat upang lagyan siya ng dugo. Naglalaban pa rin sila Messina at Caesar nang mapatalsik ito ng binata gamit ang bubble technique. Kaya sinabing nakapasa na daw siya dahil mapanganib na kung magpatuloy pa sila. Pero aminado si Caesar na mas lumakas pa siya dahil ayaw niyang maabotan ni Jojo. Subalit nakita niyang kinakalaban nito ngayon si AC/DC na nasunog ang mask kaya muntik na daw ang maganda niyang lips. Alam pala ng Pillarman na nagpapatawa lang siya upang mang-distract habang gumagawa siya ng plano. Plano pala ni Jojo na gamitin muli ang string bilang trap pero natawa ang villain dahil nababasa nito ang iniisip niya. Tumalon ito at muling umatake ng mga ugat pero tagumpay itong nahuli sa string trap ni Jojo mula sa sombrero ngunit nape-predict nito ang sasabihin niya at nagkalat din pala ito ng sariling ugat mula sa paa at pinatakan siya ng mga dugo. Nakita ni Caesar na natatalo na si Jojo pero masyado itong malayo para tulungan nila. Sa kabila ng tila asidong dugo ay tumawa pa si Joseph at sinabing natalo na daw si AC/DC nang di nito alam. Dahil nahuli na pala niya ng string ang kalaban, saka nagpadala ng napakatinding hamon energy na puminsala ng matindi sa buong katawan nito at nagliwanag ng matindi hanggang sa tuluyang sumabog, saka tumalsik ang nose piercing na agad niyang kinuha at ininom upang maglaho ang poison ring sa lalamunan. Pero di niya alam na nakakapit ang utak nito sa kanyang likod. Nagtataka si Lisa kung ba't ang tagal nila Jojo. Dumating si Suzy Q para magtanong kung ano ang susuotin ni Lisa. Naligo na ito at paglabas ni Suzy Q ay nagulat siya kay Jojo. Nagwapuhan si Suzy kay Jojo dahil ngayon niya lang itong nakitang walang mask nang biglang lumipat ang utak kay Suzy Q at kinontrol nito ang dalaga. Saka naramdaman ni Jojo na di na masakit ang kanyang likod. Nakita niyang nagpadala si Suzy ng isang package. Di na makapaghintay si Jojo kaya binalak niyang sumilip kay Lisa habang naliligo. Pero nagulat siya nang makita sa loob si Suzy Q dahil nasa labas lang ito kanina at nagkaroon pa ng likido ang pinto. Nakita ni Lisa na may kumokontrol sa katawan ni Suzy Q na si AC/DC. At ang pinadala pala kanina ni Suzy Q ay ang Redstone of Asia. Nagbabala din ito na kailangan nilang patayin si Suzy Q kung nais siyang tuluyan. Dumating si Caesar at inakalang naninilip si Jojo sa master niya. Nagpanggap naman si AC/DC upang maloko si Caesar. Pinag-utos naman ni Lisa na habulin ni Caesar ang Redstone nang bigla siyang sinipa ni AC/DC upang di nila masundan ang bato kaya humarang pa ito sa pinto. Tinakot ito ni Jojo na papatayin kahit madamay pa ang dalaga. Pero alam ng Pillarman na di niya ito itutuloy. Tansya ni AC/DC na nakarating na ang bato kaya pasasabugin niya na ang katawan ng dalaga upang masunog sila ng dugo nito kaya pinag-utos ni Lisa na tapusin na ito ni Jojo. Pero dahil sa kanilang training ay nakaisip si Jojo ng paraan kaya nags-anim puwersa sila upang makagawa ng positive at negative hamon energy sa katawan ni Suzy Q upang mapalabas ang utak ni AC/DC na biglang tumalon patungo kay Jojo pero naluso na ito sa sikat ng araw. Subalit naintindihan ni Jojo ang pagsakripisyo ni AC/DC para maibigay sa mga kasama nito ang Super Asia. Nakaligtas naman si Suzy Q at tinanong ni Lisa kung saan patungo ang bato ayon sa alaala ni AC/DC kaya nalaman nilang sa St. Moritz sa Switzerland. Nagkasundo silang lumusat sa border upang mabawi lang ang bato at si Jojo naman ay ipinangako na babalikan si Suzy Q. Samantala si Cars ay naglalakad at may mga lasing na nagmamaneho na muntik na ang tuta kaya pinutol niya ang kamay ng kamote kaya sumabog ang kotse habang nag-iisip si Cars sa nangyari kay AC/DC. Nakarating na sila sa border ng Italy at Switzerland. Kalaunan ay napadaan ng German Army na nakilala si Joseph pero wala siyang ideya kung sino ito. Nakuha rin ng German Army ang package na naglalaman ng Redstone of Asia. Sinabi ng Army officer na matagal na silang nagmamasid kila Jojo at nais din itong makipagtulungan upang matalo sila Cars. Pero nagpasalamat na rin si Lisa na di ito nakuha ng Pillarman. Pero nais din ng German na gamitin ang maskara at bato upang masakop ang mundo. Inalam ni Cars ang bilang ng sundalo sa loob sa pamamagitan ng body heat at kalaunan ay pinatay niya ang mga ito. Pero nagtaka siya kung ba't di niya na-detect ang isang lalaki na nandoon.
Dumating si Jojo at nang umatake si Cars ay isa na pala itong cyborg kaya di naramdaman kanina ang body heat at nakita ni Jojo na si Stroheim pala ito. Di makapaniwala si Joseph sa dalawa niyang nakita at pinagbantaan pa siya ni Cars dahil alam nitong pinatay niya si AC/DC. Nainis si Stroheim kaya pinakita ang kakayahan ng mechanical arm na nagpa-atras kay Cars dahil may grip force ito ng 2,000 kilo na doble sa lakas ni Santana. Saka nag-reload ito at ginamit ang 600 rounds per minute niyang machine gun sa immortal na katawan ni Cars. Pero nagagawa ni Cars na mahiwa ang mga bala na ipinagtaka ni Stroheim. Dahil ang blade pala ng Pillarman ay parang super high-speed chainsaw kaya mabilis lang na nahiwa nito ang German soldier. Nag-alala si Joseph dahil alam niyang di niya magagawang masalag ang nakakatakot na sandata ni Cars. Samantala kinuha na nito ang Redstone of Asia kay Stroheim. Akala ni Cars ay wala nang magagawa si Stroheim pero bigla itong gumamit ng ultraviolet laser kaya nabitiwan niya ang bato. Nakipag-unahan si Jojo kay Cars ngunit dahil sa agwat ng kakayahang pisikal ay nakuha ito ni Cars gamit ang paa nang lagyan siya ni Joseph ng snow kaya nakuha ang Super Asia, ngunit nakakapit ito sa kanya kaya parehong nahulog sa bangin. Kumapit naman si Jojo sa icicle gamit ang hamon pero naputol ito agad. Naisip ni Jojo na magpagapang ng hamon sa blade ni Cars pero sinipa na siya nito at habang nasa ere ay balak siyang hiwain kaya hinarang ni Jojo ang bato dahil di ito wawasakin ni Cars, saka sumipa si Jojo at ginamit ang mga icicle upang makagawa ng lubid kay Caesar. Pero bago mahulog si Cars ay sinuntok niya ang pader upang di niya tamaan ng bulaklak saka tumawa ng parang baliw dahil di niya titigilan si Joseph Joestar. Nagtungo sila sa magandang resort kung saan kahit pusa ay ayaw na kumain ng hipon. Dahil salmon ang gusto nito pero tinukso lang ni Joseph. Alam niyang mali ang mangbuli ng pusa pero nililibang niya ang sarili dahil 5 araw na lang bago siya malaso ng poison ring ni Wamo. Nakikita nila doon ang address na sinulat ni AC/DC sa package na naisip nilang kuta ni Cars. Naisip nila Caesar at Messina na sumugod habang may araw pa, pero naisip ni Jojo na baka may mga trap doon. Kaya nag-away ang dalawa at umabot pa sa pisikalan ng kanilang pagtatalo na inawat ng mga kasama. Pinipigilan nila si Caesar ngunit nais na nitong ipaghiganti ang mga ninuno niya kaya sumugod mag-isa sa pinagtataguan ng kalaban. Hinahangaan ni Caesar ang amang si Mario, ngunit isang araw ay bigla itong naglaho kaya naghirap sila. Dahil dito ay naging leader siya ng isang gang at nagalit na rin siya sa ama. Kahit ang mafia ay binanatan niya, pero wala pa siyang ideya na gumagamit na siya ng hamon sa edad na 16. Isang araw ay nakita niya ang ama na sinundan niya at nakita ang mga rebulto na may diamond at pipigilan sana siya ng ama pero nang hawakan ito ay lumabas ang mga cable hook at iniligtas siya ng ama sa trap. Kaya nalaman niya ang history ng lolo niyang si Baron at nagpasya siyang magsanay ng hamon para matalo ang mga Pillarman. Tapos pinagbili ng ama na magtungo siya kay Lisa para mag-training bago ito tuluyang nahigop. Kinwento ito ni Lisa kay Jojo upang maintindihan kung ba't kating-kati si Caesar sa paghihiganti. Biglang nagbukas ang pinto at nakita ni Caesar ang isang nilalang na tila sumugod pero naisip niyang dapat ay takot ito sa sikat ng araw. Nang dumating si Messina ay sinugod sila ni Wamo na pinutol ang kamay ng instructor at hinila ito sa loob at napinsala din si Caesar. Nalaman niyang ginagamit ni Wamo ang mga pipe sa katawan na naglalabas ng hangin para protektahan ang sarili sa sikat ng araw kaya nagmumukha itong transparent. Muli itong sumugod ngunit umatake ng maraming bubble cutter si Caesar na puminsala sa kalaban kaya babalik na ito sa loob, ngunit tinamaan muli siya ng atake ng bubble cutter at nang babanatan ay sinipa siya nito kaya nakapagtago sa loob. Pumasok siya sa loob at nakita si Messina at naghihintay din si Wamo. Pagdating nila Jojo ay nakita nila ang braso ni Messina. Umilag si Caesar sa mga atake at nakipagsabayan tapos nakipagtirahan ng mga kapangyarihan sa Pillarman. At sa pagpapatuloy nila ng tirahan at pag-ilag ay tinamaan ni Caesar si Wamo kaya nahulog sa hagdan. Kaya aatake na ng malakas si Wamo pero napapaligiran na siya ng mga bulak at nagsilbi ng mga salamin ang mga ito upang tamaan ng araw ang kalaban kaya gagamit muli ng barrier pero sinugod na siya ni Caesar. Subalit natakpan niya ang sikat ng araw kaya naatake siya nito ng napakalakas na Divine Sandstorm. Naubos din ang lakas ni Wamo ngunit nakita niyang bumangon pa ito. Pero di na niya pinatulan dahil wala nang natitirang lakas si Caesar subalit nakuha nito ang lip piercing niya bago bumagsak. Sa kanilabas niya ang natitirang hamon energy tapos bumagsak sa kanya ang malaking bato. Nakita ni Wamo na binalot nito ng hamon ang lip piercing para kay Jojo. Pero dahil sa respeto ni Wamo sa lakas ni Caesar ay pinabayaan niya na ito. Pagpasok ay nakita ni Jojo ang bula at nakuha doon ang lip piercing na may antidote. Sinubukan pa niyang hanapin si Caesar ngunit sinabi ni Lisa na kailangan nilang hanapin si Wamo habang sugatan pa ito. Pero nang pareho nilang makita ang dugo ni Caesar ay di na napigilan ng dalawa ang lungkot na nararamdaman. Naglakbay sila sa loob ng kastilyo at sinundan ang bakas ng dugo ngunit ang nahawakan ni Joseph ay ang kamay ng isang vampire na muntik na siyang mapaslang at nagpakilala itong si Wiredbeck. Babalasahin daw ito ni Joseph pero si Lisa na daw ang bahala dito kaya pinalabas
pinalakas ni Beck ang mga spikes sa inis at sumugod kay Lisa, ngunit nilagyan lang siya nito ng scarf, saka dinaanan at niyaya nang umalis si Jojo. Saka bigla itong nalusaw dahil nalagyan na pala siya ng hamon energy. Ayaw pang inumin ni Jojo ang antidote dahil di pa niya natatalo si Wamu. Sinundan lang nila ang dugo hanggang sa makarating sila sa silid ni Wamu. Nagagalit na si Jojo nang mapansin ni Lisa na hindi ito nag-iisa sa loob ng silid. Nalaman ni Wamu na si Lisa ang dahilan sa malaking improvement nila Jojo, saka pinalakas nito ang apoy at nakita ang maraming alagad at sa likod ng mga ito ay naroon pa si Cars kaya delikado na sila. Ipag-uutos ni Cars na patayin sila pero pinaalala ni Wamu ang kasunduan nilang duelo ni Joseph kaya pinaalala ni Cars na ang tunay nilang pakay ay ang Super Asia. Habang nagsasalita si Joseph ay naglalatag na ito ng trap. Sinabi ni Lisa na kung papatayin sila ay sasabog ang bomba na inilagay niya sa redstone. Saka nagdemand pa si Lisa na magkaroon na lang sila ng patas na duelo bilang mga mandirigma at ang premyo ay ang Redstone of Asia. Napahanga si Joseph sa negotiation skill ni Lisa dahil pumayag ang mga Pillarman pero si Wamo ang pumili ng lugar. Pero pinapaiwan si Lisa habang si Jojo naman ang kukuha ng bato. Dinala niya si Messina upang iligtas ito. Kinuha niya na ang bato na wala namang bomba dahil niloko lang pala talaga ni Lisa ang mga Pillarman. Ngunit nagtaka siya nang makita ang litrato doon ng lola at meron pang isang baby. Nagtungo na nga sila sa stadium at pinakita ni Jojo na tunay ang kanyang dinala. Pinakita ni Jojo ang litrato kaya sinabi ni Lisa na siya ang baby kaya nalaman na 50 years old na pala ito. Nagsindi sila ng torch na parang sa Olympics. Saka sinabi ni Lisa na si Strizo ang nagpalaki sa kanya pero wala na silang oras para pag-usapan ito dahil yumayanig na sa pagdating ng mga vampira na kabayo na gagamitin sa duelo nila Jojo at Wamu. Nag-alala si Joseph dahil mga vampire horses ang gagamitin. Kaya pinakita ni Irina na maaari niya itong makontrol. Ngunit napakalakas na ng cheer ng mga vampire kay Wamu. Saka ipinangako ni Joseph na sa kanya iinumin ang antidote pag natalo niya na si Wamu. Napakataas ng tensyon sa paligid bago pa magsimula ang duelo. At ang liwanag ng buwan ang naging hudyat ng simula nila. Nang magsimula ay di makaalis si Wamu dahil nilagyan pala ng mga bato ni Joseph. Nakaalis na rin si Wamu pero nakakuha na ng martilyo si Jojo at muntik pang mabatiwan buti ay kumapit sa singsing. Pero sinadya pala ni Wamu na magpahuli. Nilagyan ni Jojo ng hamon ang martilyo ngunit kumuha ng poste si Wamu at binalibag sa bida na napilitang tumalon at sasagasaan na ito ng mga kabayo pero pinalo niya ang harness upang makaakyat sa kabayo. Ngunit naglaho si Wamu at nahuli ang kanyang paa pero boots niya lang ang nakuha nito, saka pinalo niya ito ngunit bigla siyang inatake ng napakalakas na Divine Sandstorm at nahulog sa kanyang kalesa. Akala ni Cars ay patay na si Jojo kaya binigyan niya na lang ng lason si Lisa dahil ayaw niyang lumaban sa isang babae. Pero nagulat sila nang si Wamu pa pala ang mas napinsala sa ginawa nito. Dahil bago pala siya tamaan ng Divine Sandstorm ay nilagyan niya ito ng tela na may hamon. Kinabahan ng mga tauhan dahil ngayon lang nila nakitang nahihirapan si Wamu. Pero kahit nasira ang mga braso ni Wamu ay naglabas pa rin ng mga bagong weapon sa utos ni Cars. Nagulat sila dahil binulag ni Wamu ang sarili dahil naloko ni Joseph ang kanyang paningin kaya gagamit na lang siya ng pakiramdam. Pinili ni Jojo ang malaking crossbow pero napakatigas nito. At maliit naman kay Wamu na tinamaan ng isang kabayo niya. Habang sinusubukan ng malaking crossbow ay nagtago siya sa apoy upang di siya maramdaman ni Wamu, subalit tumira ito at pinabanda sa ring hanggang sa tumama kay Joseph na nahulog pero aksidente niyang naikasa ang crossbow. Pero meron siyang internal damage kaya di siya makahinga. Nang malapit na si Wamu ay umatake si Jojo pero di tumama kaya pinagtawanan ng mga kalaban. Nagmakaawa na si Jojo kaya akala nila ay talo na ito. Pero hinihintay lang pala nito ang rebound shot na nambuta sa katawan ng kalaban. Tapos pinilit niyang makagamit ng hamon upang puntiryahin naman ang legs nito. Di makapaniwala si Wamu na natalo ang 12,000 years old niyang katawan kaya sinakal nito ang bida gamit ang naputol na kamay. Saka nag-ipon ito ng matinding hangin bilang huling alas. Kaya nagkaroon ng mga wind razor upang hiwain si Jojo. Pero nag-alala si Cars dahil di din kinakaya ng katawan ni Wamu ang sariling teknik. Nang malapit na kay Jojo ang wind razor ay inihagis niya ang oil na nahiwalang agad. Kaya inihagis niya ang bandana ni Caesar na nagkapira-piraso lang agad. Akala ng lahat ay talo na si Joseph pero hinigop din ng pipe ni Wamu ang mga oil pati ang nag-aapoy na bandana, dahilan upang sumabog ang katawan ni Wamu. Pero sa halip na tapusin ay binigyan niya pa ito ng dugo upang di ito masyadong masaktan bago masawi. At sinabing pasasalamat ito ni Jojo dahil pinabayaan niya ang piercing mula sa bandana ni Caesar. Biglang sumugod ang mga vampire kaya ginamit ni Wamu ang crossbow upang pigilan ang mga ito. Dahil iginagalang ni Wamu ang resulta ng labanan ng mga magigiting na mandirigma. Pinainom din nito ang antidote bago siya mawala at isang karangalan daw ang makalaban si Joseph Joestar at nagsaludo naman ang bida. Binatikos ng mga vampire si Wamu kaya pinatay sila ni Cars. Sumugod din ang mga ito na pinatay ni Lisa at nagbanta na wawasakin na lang ang bato pero pinatay ni Cars ang sariling mga tauhan na sumugod at siniguro na susundin niya ang napagkasundo ang duelo. Kaya nilabas ni Lisa ang battle outfit at tinapon niya ang mga sandata dahil ang scarf lang ang gamit niya. Naglabas ng
kakaibang aura si Cars saka sumugod at naglaho kaya kinabahan si Lisa. Lumabas ito sa likod ngunit mabilis naman itong na-counter ng babae at labis na nasaktan ang mukha nito. Pero natusok siya dahil isang decoy lang pala ang nakalaban. Dahil di tulad ni Wamo ay gagawin niya ang mga pandaraya upang manalo lang. Kaya nakuha na ni Cars ang redstone at sinugod si Jojo ng mga vampire pero lumaban pa rin siya kaso hindi na masyadong nasasaktan ng mga ito sa kanyang suntok. Biglang naglaho ang mga ito dahil dumating ang German Army kasama ang Speedwagon Special Forces. Ginamit ni Stroheim ang UV laser sa mga ito at ganun din ang iba pa nilang kasamahan. Nagagalit si Joseph dahil di ito lumaban ng patas pero wala itong pake. Tapos itinali pa nito si Lisa at saka inihagi sa mga spike kaya agad na pinigilan ni Joseph ang lubid at nag-alala sila Speedwagon sa nakita dahil lumalapit na ang kalaban habang hawak ng bida ang lubid. Dumulas ang kamay ni Jojo kaya kinabahan sila para kay Lisa. Di rin makatulong si Stroheim dahil napakarami niyang kalaban na vampire. Umatake pa si Jojo kaya nahiwalang ni Cars. Pinagbawalan ng kalaban na atali ni Jojo ang lubid. Pero sinunog nito bigla ang scarf para sa bagong pakulo. Umatake si Cars ngunit nakakailag lang sa kanya si Joseph. Kaya puputulan daw nito ang lubid pag umilag pa siya ulit. Pero sumugod pa si Jojo kaya pinutol na ni Cars ang lubid, ngunit di niya inaasahang nakatali na ito sa kanya dahil inihanda na pala ito ng bida at ang pagsunog sa scarf ay isa lang distraction. Tapos umakyat si Jojo gamit ang scarf at ginamit ang naipong hamon energy sa katawan kaya naputol niya ang blade ni Cars. At dahil sa pinsala ay ito pa ang unang nahulog sa mga spike. Ngunit tumalon ito upang umalis sa mga spike. Nailigtas na ni Joseph si Lisa. Nagtataka si Smokey kung ba't di pa rin nila sinasabi na nanay ito ni Joseph. Sa nakaraan ay napangasawa ni George si Lisa at naging anak nila si Joseph. Si George daw ay isang pilot sa World War II. Akala nila Speedwagon ay naubos na nila ang mga vampire pero may isang nakaligtas na nagpatuloy sa pagtatago. Sa di malamang dahilan ay naging commander daw ni George ang vampire. Pero natuklasan din ni George ang lihim nito kaso inunahan na siyang patayin nito. Sinabi daw ito ni Speedwagon kay Lisa pero imbis na umiyak ay sumugod pa ito at pinatay mismo ang vampire. Pero dahil di alam ng mga tao ang tungkol sa mga vampire ay naging kriminal siya dahil sa pagpatay sa commander kaya pinagtakpan siya ni Speedwagon at nagpanggap na namatay saka nagtago sa ibang bansa. Ayaw daw sana nila Lisa at Irina na sumali sa labanan si Joseph dahil marami na ang nasasawi sa kanilang pamilya kaya naiyak si Smokey sa kwento. Inihanda nila Stroheim ang UV laser kay Cars ngunit sinuot na pala nito ang Super Asia kaya nang tamaan ito ng UV ay inabsorb lang ito ng bato at nagliwanag ang buong katawan ni Cars. Saka bumangon ito na parang walang nangyari. Kinabahan ng lahat sa nasaksihan dahil parang bago na ulit ang katawan ni Cars. Kabado ang lahat at tumingin sa paligid si Cars at ginaya ang nakitang squirrel na inisip ni Smokey na cute. Pero isa pala itong evil squirrel na kalaunan ay pinagpapatay ang maraming German soldier. Nakita nilang namamanipula nito ang buhay. At nang magliwanag ay nagsimatayan ng napakaraming vampire pero si Cars ay tila isang Diyos na napagtagumpayan na ang araw kaya naisip nila na katapusan na ng sangkatauhan. Pero meron daw plano si Jojo kaya nagkaroon sila ng pag-asa pero plano niya lang palang tumakbo kaya nagpanik si Smokey. Nagpatubo si Cars ng mga pakpak at hinabol ang bida kaya tumalon sa bangin at pagdating sa baba ay pinapagtago niya si Smokey dahil siya lang ang pakay ni Cars. Saka muling tumalon si Jojo sa bangin. Pero naglabas ito ng fighter jet mula sa mga German at nakipaghabulan siya at sinasalubong pa ito ng villain. Pinagbabaril din ito ni Joseph kaya pinatigas nito ang balahibo na nagsilbing shield sa mga bala at napakarami ang tumama sa fighter jet kaya nawalan ito ng power. Pero muling nakabawi si Jojo at tumakbo siya pero hinabol pa rin ito sa ibabaw ng mga ulap. Kinontak ni Speedwagon si Joseph upang tulungang magplano at naisip naman ng bida na dalhin ito sa magma pero labis na nag-alala si Speedwagon ngunit nagpatuloy pa rin si Jojo kaya natakot ang matanda na mamatay din ito ng maaga katulad ng mga ninuno. Bigla siyang kinagat dahil naging mga isda ang mga balahibo ni Cars na winawasak na ang cockpit ng jet tapos dahil sa octopus ay sumabog ang makina nito kaya nagsimulang umembang. Kaya napilitan siyang mag-parachute. Agad itong inatake ni Cars pero isa lang itong decoy dahil nakasakay pa rin ang bida na handa ng mamatay basta madala lang sa magma si Cars. Pero makakatakas daw ang villain ngunit pinigilan siya ng kamay ni Stroheim, sa kaniyaya ng German si Joseph na tumalon hanggang sa tuluyan na itong sumabog kaya naisip ni Speedwagon na patay na si Jojo pero nailigtas ito ng German na nawasak ang katawan sa impact. Habang si Cars ay nahulog sa magma kaya katapusan na nito, nakita nila kung paano masunog si Cars na sinubukan pang gumawa ng armor, subalit di pa rin ito umubra at tuluyan itong sumabog kaya nagsaya sila Jojo. Ngunit nabiyak bigla ang lupa at naputol ang kamay ni Jojo. Dahil nakaligtas pa rin si Cars gamit ang armor nito.
Nakita ni Stroheim na bubble armor ang ginamit ni Cars na mabilis na nagre-regenerate upang di ito maubos ng magma saka nito hinukay ang lupa hanggang sa makarating kay Jojo. Libo-libong taon ang nakalipas nang una silang mag-evolve pero kahinaan nila ang araw kaya nanirahan sila sa underground. Bibihira ang magkaroon ng sanggol dahil bihira rin naman silang mamatay. Ngunit nang ipanganak si Cars ay gumawa ito ng stone mask upang makayanan na nila ang sikat ng araw. Pero natakot ang mga kasama dahil mas marami siyang nakukonsumo na buhay kaya nagpa siya ang mga ito na wasakin ang mask. Pinagtulungan siya ngunit napatay niya ang lahat ng mga kalahi. At kasama ang isang kaibigan ay dinala nila ang dalawang baby. At ang kapangyarihang minimithi ay nakamtan niya na sa ngayon. Naisip ni Stroheim na sumuko dahil parang naging isang Diyos na ito ngunit umatake pa si Jojo kaso pinatalsik lang siya ni Cars at nagsimula rin siyang masunog ng napakasakit para Hyperanes ang nararanasan ng mga Pillarman sa araw kaya naisip ni Jojo na katapusan niya na. Gumamit din ng sariling hamon si Cars upang tapusin siya pero iniharang niya ang Super Asia na nakuha na pala niya sa kalaban. Dahilan para ma-amplify ang atake na tumama sa bulkan, kaya napasabog nila ang bulkan at tumalsik sila ng napakataas, gayon pa may lumipad si Cars pero pinigilan siyang makatakas ng naputol na braso ni Jojo kaya tinamaan ito ng mga bato sa katawan, at dahil sa lakas ng air pressure ay tinulak ng mga bato si Cars patungo sa kalawakan. Ngunit nagsimula ng mahulog ang bato na kinaroroonan ni Jojo habang pinagmamasdan siya ni Stroheim sa ibaba. Si Cars naman ay sinubukan pa ang lahat para makabalik, pero nagyelo na siya at naging bato na lumutang sa space magpakailanman. Makalipas ang ilang linggo ay nagtungo sila sa libing ni Joseph Joestar. Di nila alam na dumating doon si Joseph na sinurprise pa ang lola pero para silang nakakita ng multo at nakita rin niyang siya ang ipinagluluksa ng mga ito. Saka dumating si Suzikyo na asawa na pala nito. Kinwento ni Joseph ang mga nangyari na di pala nalaman ng pamilya dahil nalimot ni Suzy na magpadala ng telegram kaya kakalikutin siya ni Joseph gamit ang mechanical arm pero masaya ang lahat nang makita siya. Si Lisa ay nakapag-asawa ng bago at si Irina ay nagpatuloy sa pagiging teacher at namatay ng payapa sa edad na 81 kasama ang buong pamilya. Si Speedwagon ay nagpatuloy sa pagtulong sa pag-unlad ng agham at namatay siya sa edad na 89 sa heart attack. Si Smoke ay nag-aral ng mabuti at naging unang black na mayor ng Georgia. Si Stroheim naman ay namatay sa World War II. At makalipas ang 50 years ay nasa airport si Joseph upang puntahan ang kanyang anak na si Holly sa Japan.